Amen. Amen. Praise God. Para tagilid tayo Mas mabigat dito. Kumbaga sa bangka, ganyan tayo. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Sige po tayo kung natin manalangin muna. Para tayo ay gabayan natin ng Panginoon. Dahil ng Diyos, sa hapong ito, kami po ay lumalapit sa iyo. At amin nga po, Panginoon, hinihingi o Diyos ng patnubay ang lahat ng aming gagawin pag-aaral sa oras na ito. Bigyan mo kami ng discernment of the Spirit, katalinuhan ng siyang Panginoon, upang aming maunawaan at may paliwanag ko, Diyos, ang mga pag-aaral namin, Panginoon, sa simpleng pangaraan ko, Diyos. At upang ito ay may pamuhay namin sa aming pang-araw ng buhay. Sa ito ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng Jesus. Sige po, ang biyaya na po ito sa bawat isa. Review lang po ito, review muna bago tayo pumunta sa ating pag-aaralan. Sa mga nagdaan po nating linggo ay ating po pinalakay ang part 1 ng ating sixth sense na pinamagtang. Yung part 1 natin pinamagtang learning the dynamics of faith. At tinalakay po natin doon, na pag-aaralan natin doon, na ang faith ay spiritual in nature. Spiritual po, hindi ito natural. At ang faith po ay nakabase sa sa scripture, nakabase sa Bible. Kapag ang pananampalataya mo ay hindi nakabase sa salita ng Diyos, baliwala po yung pananampalataya mo. Kailangan po nakabase sa scripture. At ang pag-aralan natin dyan, ang faith po ay miraculous nature. Di ba? Mahimala po pag nananampalataya tayo sa Panginoon. At ang pag-aralan din po natin dyan, last 2 weeks po, na ang description ng Biblia tungkol sa mga hindi Kristiyano, unang-una sila po ay patay spiritually. They are spiritually dead, di ba? Patay sila sa kasalanan. Kasi nga sila yung makasalanan. Yan. Hindi na po yung verse niya, hindi ko na po basahin. Pangalawa, they are spiritually lost. Sila po yung ligaw. Kapag ikaw po hindi pa tumanggap sa Panginoon, patay ka sa kasalanan spiritually, then ikaw ay, ligaw. Pangatlo, natin din po ng pag-aralan na ikaw ay spiritually blind. Ikaw ay bulag spiritually. Kaya nga po hindi mo makikita ang katotohanan ng salita ng Diyos. At pangapat, spiritually darkened and hardened. Madilim sa'yo. Matigas yung puso mo. At yung pang-5, spiritually alok. Talagang alok na alok ka. Diba? Alam yung mga tao alok? Laging parang ano yung alok? Tagalog. Parang gusto nila yung laging ilag sila. Parang gano'n. Yung simba kasi gano'n. Parang gano'n. Alok sila. Kaya po nagsisimula yung pananampalataya. Pinag-aralan natin dyan, doon sa Romans chapter 10:17, ang pananampalataya ay nagbulasan sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Review lang po ito Sa Romans 10:17, na pag-aralan sa Romans 10:13-17, yung pattern po ng pananampalataya, paano nagsimula at paano na naligtas. Ang pinaka-pattern po niya ay ganito. Una, ang Diyos po ay nagpadala ng mga preacher. Ang Diyos ay nagsugo ng mga ngaral. Then, yung mga ngaral po ay nangaral ng salita ng Diyos. Di ba? Pangatlo, nung nangaral sila ng salita ng Diyos, napakinggan mo. At yung napakinggan mo, nakareceive ka ng pananampalataya. Then, nung naka-receive ka ng pananampalataya, saan nangyari? Tumawag ka na ngayon sa Panginoon. At kung tumawag ka sa Panginoon, ikaw ngayon ay naligtas. So yun po yung pinaka-pattern. Una, talaga nagbigay ang Diyos ng nagsugo siya ng mga ngaral
mag-aral, para mangaral, then nakarinig ka, nagkaroon ka ng pananampalataya, at nagkaroon ka ng pananampalataya, ikaw ay tumawag, then ikaw ngayon ay naligtas. So sa hapon naman na ito, ay ating po tatalakayin ngayon yung part 2. Kung ang part 1 po ay pinag-aralan natin yung learning the dynamics of faith, sa part 2 naman po ng sixth sense ay pag-aralan po natin you have the faith of God. Sabihin nyo nga po, you have the faith of God. Naroon na po sa loob ng yung born again spirit ang pananampalataya ng Diyos. Amen. At ito pong pananampalataya ng Diyos na ito ay hindi po ayon sa pakiramdam. Hindi nakabase sa pakiramdam. Anong saan po nakabase? Nakabase ito sa katapatan ng salita ng Panginoon. Whether you feel it or not, naramdaman mo man o hindi, it doesn't matter. Kasi pag nakaantay nakabase sa pakiramdam, hindi ko pala nagpalatay. Kasi ang pakiramdam pwede magbago. Pag may pera ka, ang pakiramdam mo. Saya, di ba? Masarap maglakad sa palengke. Sa mall, pag may pera. Pero subukan mo, pumunta sa mall na wala kang pera. Mahirap. Sabi ko nga naman, pumunta pa ako sa bayan. Yes, wala akong pera, nakabasat pa ako ng paso. Kaya, huwag tayo bumasi sa pakiramdam. Bumasi tayo saan? Sa pananampalataya ng Diyos. Kasi ang pakiramdam nagbabago. Minsan nakita mo, hindi ba ako din Ganda Pero pag nakita mo, pag-isip mo sa umaga, nakita mo yung katabi mo na may utang siya, ay, hindi ko na siya mahal. Pero ito pala itsura ng asawa ko, tumutuloy yung merong dito. Nalala ko paano sumakay kami ng jeep. Sumakay kami ng buso ng jeep. Magharap ka ng ganyan. Nakatulog siya. Nakita ko na, tumutuloy na away. Madalis-courage ka talaga sa pakiramdam Diba? Ganito pala yung mga pangasawa ko. Meron, tumutuloy na ganyan, laway, salita. Pero pag mahal mo ang tao, ano na makikita yung tura sa kanya, mahal mo pa siya. Dahil sa pananampalataya sa Diyos. Amen! Minsan kasi, kaya nga pong pananampalataya na to, hindi po nakabase sa feelings. But nakabase siya sa biblical fact na that God, the faith of God inside you, in the word of the Spirit, ay talagang hindi po nakabase sa ating nakikita at ating naramdaman. Ano ba ang faith of God? Ano ba sinasabi itong faith of God na to? Minsan, maling paliwanag po ng mga pastor na ang faith of God daw ay hinahalimbawa nila sa isang tao na uupo daw sa isang upuan. Alam niya na kapag umupo siya sa isang upuan, hindi siya babagsak. Siyempre, alam mo, upuan yun Hindi ka talaga babagsak, hindi mo pwedeng ihalimbawa ang pananampalataya. Kasi maraming pastor gano'n ang kanilang halimbawa Ang isang pananampalataya daw, katulad doon sa isang tao na uupo sa upuan na kahit nakatalikod siya, alam niya na yung upuan na yun, nandun. Hindi po, sapat yun na halimbawa. Kasi, alam mo na may upuan, doon ang upuan, merong 4 na tawag na, paa. Alam mo, kaya-kaya ka sa nun kasi nakakita ka na ng upuan paano kung hindi ka nakakita, yun dapat. Ang pananampalataya, hindi po hinahalimbawa sa nakaupo sa upuan. Pero kung sabihin natin, sige, halimbawa, sa pananampalataya, ang pananampalataya ay uupo ka sa isang upuan kahit walang upuan. Makakaupo ka. Yun po yung pananampalataya. Pastor, paano po yan? Paano ka makakaupo? Wala kang upuan. Yun nga po kapatid. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:7, sabi nga po sa Pablo, we walk by faith and not by sight. Tayo daw po lumalakad sa pananampalataya at hindi sa nakikita. So kung gagamitin lang po natin ang upuan bilang halimbawa, dapat po ay pwede kang umupo sa upuan na kahit walang upuan. Yun po ang pananampalataya. Kaya lang, parang magtatanong ka doon.
Maraming sasabihin mo, paano ka makakupo kung wala namang upuan? Yan po ang nais ko pong ituro sa hapon ito, that faith is extraordinary. Sabihin nyo nga po, extraordinary. Extraordinary. Parang grace. Grace is amazing. Bagamat hindi ka karapat dapat iligtas, niligtas ka. Ang faith din po, kasi ang faith natin, hindi naman natin faith yun eh. Well, actually, wala tayong faith. Ang isang taong hindi pa tumagaw sa Panginoon, wala talagang pananampalataya. Kaya ka lang nagkaroon ng pananampalataya kasi nga nakapakinig ka ng salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na yun, faith niya yun. At yung faith na yun, ng faith ng Panginoon, nasa atin na ngayon. At yun ay extraordinary. Yung mga bagay na kapag hindi mo pa nakikita pero pinapaniwalaan mo, mangyayari sa iyo. And that is faith. Mga bagay na imposible. Kaya nga po ang pananampalataya ng Diyos ay nasa atin na po lahat ito. At ito po hindi ordinaryo. Ito po yung makapangyarihan. Ito po yung mahimala. Tandaan po natin, na once na tayo tumanggap sa Panginoon, yung faith ng Diyos ay nasa atin na. Kasi tinanggap na natin ang Panginoon. Di ba? So, hindi mo na faith din nandyan. Faith na ng Panginoon yan. Ang kailangan lang po mga kapatid, mabago yung isipan natin na tayo po ay maniwala sa sinasabi ng Bible. Yun nga po, anakain na, di ba? Renewing your mind, sabi doon. Upang yung kapangyarihan po ng pananampalataya ay mahayag sa pisikal nating katauhan. Halimbawa, nakalagay doon sa Bible, ikaw ay pinagaling na. Pastor, parang hindi pa naman ako pinagaling. Yun yung feelings mo. Yun ang sabi ng Bible, ikaw ay gumaling. Ngayon, pag naniwala ka doon, magmamalipis sa katawan mo. Pero kung hindi ka maniwala, ay hindi ka rin. Kailangan lang ma-renew. Kaya nga po tayo nagbabasa ng Bible eh. Kaya nga tayo nag-aatin na simba eh. Nagsisimba tayo. Why? Para ma-impose sa atin at mailagay sa programa ng isipan natin na tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon. Kaya kailangan mabago talaga yung isipan natin upang mawasto po yung ating tinatawag na pananampalataya. At ang pananampalataya na meron tayo ay hindi po sa atin yun. Yan po ay faith of God. Romans chapter 3 verse 3. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Pansinin nyo. Ano sabi dyan? Make the faith of God. So yung pananampalataya pa natin, pananampalataya pa ng Diyos siya, nila sabing the faith in God eh. Sabi yan, make the faith of God. Sa Tagalog nga po. Sa anong dahilan, kung ang ilan na hindi naniwala, magiging walang kabuluhan ba ang pananampalataya ng Diyos? Diba? Dahil sa kanilang mawalang paniniwala. Kaya maging mapanuri tayo sa pagbabasa po ng Bible. Ang sabi diyan, faith of God, hindi po faith in God, kundi faith of God. Kaya yung faith po nila sa atin, faith of God po yan, hindi po faith in God. Ikutin din nga po natin sa Grego yan, kasi ang Bible talaga, ang original po na Bible ay nasa Greek, nasulat. Yung New Testament sa Greek, ang Old Testament sa Hebrew. Sa mga Bible natin ngayon, mababaw sa translation niya. May pagkakamali. Kaya hindi mo po masisisi yung iba, bakit sila nagkakamali? Kasi nga, hindi sila gumagamit ng Greek. Kaya ang titingnan mo sa Grego, yung translation mo ay tama. Kasi maraming kailangan sa Tagalog, ang daming mali po translation. Kaya sabi ng iba, ang Bible doon sinungaling. Ang Bible po hindi sinungaling. Ang translation ay sinungaling. Kasi ang translation po ay ginawa ng po ng tao. Pero ang Bible po, mismo ang Diyos po ang pinaka-author niya. Sa original po na Greek, ang literal na nakasulat po diyan ay tin pisten tu theo. Na ibig sabihin, the faith of God. Hindi po yan, the faith in God, kundi the faith of God. Sa ibang sulat po ng Apostol Pablo, tinatawag din po niya itong
Sa Galatians 2:16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Ito na naman yung sinabi dyan, the faith in Jesus Christ. The faith of Jesus Christ. Diba? Napasin po ba natin? Yan. The faith of Jesus Christ, not the faith in Jesus Christ. Sa wikang Pilipino po, ang pananampalataya na Yesu Kristo at hindi pananampalataya kay Yesu Kristo. Kasi ibang salin po, medyo mababaw ito eh. Hindi mababaw sa ibang salin. Hindi tugma sa original na pagkasalin. Sa Galatians chapter 2 verse 20, sa King James Version. Yung King James Version, bagamat medyo mahinaan, pero minsan tumatama ito. Sabi dyan, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Ano yung faith? The faith of the Son. Hindi, the faith in, the faith of the Son of God. Sa pamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos sa Biblia. Kaya, yung the faith of Jesus Christ and the faith of God, magkatugma siya. Kaya nga po, maganda po yung sinabi sa Romans 3 at dito sa Galatians, at kami tayo na idea na tama po yung the faith of God and the faith of Jesus Christ. Napakahalaga kasi na matingkad natin yung pagtuhanan na ang faith po na nasa atin ay hindi po faith natin yun. Hindi natin faith yun. Yun ay faith ng Diyos. Kasi kung faith lang natin, wala yun eh. Kasi kaya. Pero ang faith na tinanggap natin, hindi natin faith yun. Faith of God yun. Kaya mga sunod po sa atin, kaya nga po tayo nag-aaral para maalaman natin na yung faith pa rin na sa atin, hindi natin faith yun, kundi faith ng Diyos. Amen. At itong faith ng Diyos ay nakakakita ng mga imposible. The faith of God sees the invisible. Yan po ang faith ng Diyos. Ang faith natin, hindi natin kaya karutin yun eh. Diba? Hindi natin kaya unawain yung mga bagay-bagay. Pero ang faith ng Diyos na ibinigay sa atin, kaya niya. Nasa atin ang Panginoon. Inside your born-again spirit, nandiyan na po yung faith ng Diyos. Kaya po, tayo ay hindi na po ordinary yung faith natin. Kaya pwede na po tayo ngayon makapag-confess na meron akong pananampalataya sapagkat yan ay pananampalataya ng Panginoon. At ito kaligtasan po natin ay hindi po ordinary ito. Kasi po hindi po gawa ng tao. Kaligtasan po may gawa ng tao. Hindi po. At ilang presento ba ang kinalaman mo sa kaligtasan? Meron ka bang bahagi sa kaligtasan? Wala. Ni 1% wala kang bahagi. Yan ay gawa lahat ng Diyos. Ang bahagi mo lang dyan ay makasalanan. Na ikaw ay nagtagpuan ng Diyos, kaya ka nagkaroon pa ng panataya, nakarinig ka sa sarap, ikaw'y tumanggi sa Panginoon. Ngayon, ang tanong po, paano mo paniniwala na ikaw ay ligtas? Gayon wala ka namang nakita ebidensya. May ebidensya ka ba na ligtas ka? Alam mo, ligtas ka ba? Opo, ano ebidensya mo? Kasi yung mga abogado, naghahanap sila ng ebidensya. Sabi nga po ng nalilig ko sa Bisaya. Sabi nila, Bisaya ako, wala naman siyang ebidensya. Wala naman siyang ebidensya na Bisaya ako. Yun lang mo, salita mo, Bisaya ka na talaga eh. So kailangan, may ebidensya ka na ikaw nga ay ligtas. Paano mo paniniwalaan na ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay kung hindi mo naman ito nakita? Di ba yung mga tanong na gano'n? Nakita mo na ba na sulat niya?
Paano paniniwala na kapag namatay tayo ngayon, mamaya, pumunta tayo sa langit? Sa kayo, hindi pa naman tayo nakakita ng langit. Di ba? Ito po yung mga issue ito na kaligtasan na hindi mo kaya paniwalaan sa pamamagitan ng pagtaong pananampalataya. At kailangan mo na maunawaan ito sapagkat meron ka pananampalataya na pananampalataya ng Diyos na tinanggap sa Panginoon. Dito ba? Paano mo paniniwalaan na ikay pinagaling ni Jesus sa pamagitan ng kanyang mga latay, mga sugat, kaya kitang-kita mo sa oras na ito, damang-dama mo na ikay may sakit pa. Ako nga po nagturo noon ang topic ko, heal the sick. Alam mo ba, nung ako'y nung binata ko mo ko noon, natuturo po ako, ang topic ko, heal the sick. Kaya ako may soft eyes. Pagkagaling kayo ng Panginoon dahil soft eyes ko. Kasi bago ako nagka-soft eyes, mayroong isang tao may soft eyes. Pinag-pray ko. Sa pangalan, malis ka, lumipat ka. Sa akin, lumipat. Sa linggo, speaker na ako. Naglagay lang po ako ng salamin na itim. Parang limang sa Di ba ganun bagay, di ba? Paano mo paniniwalaan na ikaw ay pinagaling na kung naramdaman mo na ikaw may sakit pa? Magaling na yung akin yan, no? Sabi ko? Greater, laki pa, nandiyan pa Wala na akong sipon. Tumutulong yung sipon mo. Paano mo paniniwalaan na pinagpala ka na kung pagtingin mo sa refrigerator mo, wala lang naman, puro tubig na lang. Puro uling. Talaga ba kayo na uling sa left? Para hindi bumaho. O paano mo paniniwalaan na marami kang pera pag di mo sa wallet na wala kang pera? Ba? Yung pagkain mo sa kusina, panis na. Wala ka ng damit, luman yung damit mo. At marami ka pa utang dapat bayaran. Paano masasabi pinagpala ako ng Panginoon? Yun po yung mga issue na dapat natin linawin. Kasi nga, ito po yung pananampalataya ng pagtao. Pag di nakadepende po yung pananampalataya natin, hindi talaga natin kaya unawain. Sa natural po na pananampalataya. Kaya po yung pananampalataya na meron tayo is supernatural. At itong pananampalataya na ito ay pananampalataya ng Diyos. At yung pananampalataya dito po yung bumuhay ni Jesus kung siya po yung namatay sa cross. Ephesians chapter 1 verse 9-20. And what is the exceeding greatness of His power to us? Who believe, according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ, when He raised from the dead, and set Him at His own right hand in the heavenly places. Ito yung kapagpanampalataya na ito na bumuhay nga po kay Jesus Christ nung namatay siya. Kaya mas mo tayo, malimang may karamdaman tayo, kaya tayong pagalingin, kaya tayong buhayin dahil nga ang palapalataya ng Diyos. Sa Tagalog nga po, at ang walang kapatay na kadakilan ng kanyang kapangyarihan para sa ating mga sumasampalataya ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan, lakas, isinasagawa niya ito kay Kristo nang siya'y kanyang muling buhayin mula sa kamatayan at iluklok sa kanyang kanan sa kalangitan. Sa pang verse po, Ephesians chapter 3 verse 16. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened, we might be the spirit of the inner man. Ang panampalatayang pantao, hindi po pwede mag-produce po ito ng himala. Hindi pwede mag-produce ng himala. Only the faith of God can produce miracles sa buhay natin. Kaya nga po paniwalaan po natin na ang panampalataya sa akin po ay panampalataya ng Diyos. Hindi na sa akin yan. Kaya hindi po tayo maaaring maligtas kung tayo po ay nakabase lamang po sa ating panampalataya.
pananampalataya po ay galing sa salita ng Diyos. At ito rin po yung pananampalataya na ito para sa kagalingan natin, para sa himala, para sa ginawaan, sa tagumpay, at maraming pag-isyo ng araw-araw natin pamununan. Tandaan po natin mga kapatid, madaling maniwala kapag nakita. Di ba? Pero pag hindi mo nakikita, mahirap maniwala. Pero sabi ng Panginoon kay Tomas, because you have seen me, you have believed me. You have believed me. Blessed are those who are not seen and yet have believed me. Diba? Dahil nakita mo ako, kaya ka naniniwala. Pero, pinagpala, yaong na hindi nakakita sa akin, pero naniniwala. Sino po yun? Tayo. Nakita naman natin si Jesus. So, pinagpala tayo kaysa kay Tomas. Pinagpala tayo kaysa sa mga disipulo. Dahil nakasama nila si Jesus eh. Tayo na hindi natin alam ang mukha ng Jesus at ang mukha ng Panginoon Diyos, pero nangaling tayo na mayroong Diyos. Kaya sabi niya nito, blessed are those who are not seen and yet have believed. Sa John 20 verse 29, Jesus said to him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Naniwala ka dahil nakita mo ako, pero yung mapalad ng mga tao, bagamat hindi nila nakikita, subalit sila na magpapalad. Human faith cannot see beyond the natural. The faith of God see the invisible. Hindi kaya makita ng ating pagtaong pananampalataya. Di ba? Pero nakikita ng pananampalataya ng Diyos ang mga hindi nakikita. Kaya nga sabi, alam mo lang wala, pero meron. Pananampalataya ng Diyos yun. Ang pananampalataya ng Diyos kaya makita at maniwalaan ang mga bagay na hindi nahayag sa natural na mata. Halimbawa po, pinag-aralan natin tawagin ng Diyos si Abraham na maging ama ng maraming bansa. Ang pananaw ng Diyos, alam niya na magiging ama siya ng maraming bansa. Pero nangyari ba agad yun? Hindi. Hindi karakaragay nandiyan naging marami siya anak. Hindi po. Pero alam ng Diyos na magiging marami siya anak. Maging ama siya ng maraming bansa. Hindi pa lang palataya ng Diyos at hindi pa po nangyari yun. So sinabi niya, Abraham, magiging ama ka ng maraming bansa. Ang anak mo magsidami ng ituloy sa langit. Yun po yung pananampalataya. Talagang sinabi na niya, bagamat hindi pa nangyari. Kasi nakita na po ng Diyos na siya po ay maging ama ng maraming bansa. Hindi na po nangyari pa agad. Ngunit siya ay pinuklaman niya na siya ang naging pangalan ni Abraham ay Abraham lang. Pero siya ay pinalitan ang pangalan niya ginawang Abraham. Ibig sabihin Abraham, ama ng maraming bansa. Ilang taon na ba si Abraham bago nagdaan? Ang sabihan ng Diyos. 100 years old. Diba? Yung asawa niya, matanda na rin, baog pa. Sa Genesis 17 verse 35, Abraham fell on his face. And God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with you, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be called Abraham, for a father of many nations have I made thee. Hindi na Abram ang tatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayon ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Napakasimple naman mga kapatid yung part 2 ng sense, the sixth sense ng pananampalataya meron tayo, hindi natin pananampalataya yun, pananampalataya ng Diyos yun. At ang pananampalataya ng Diyos, kaya niyang gawin sa mga bagay na kahit hindi po nakikita. Kaya po, winawasto lang po natin yung ating pananaw na wala po ang pananampalataya. No, meron kang pananampalataya. Hindi lang nag-work sa'yo kasi hindi mo pinapaniwalaan. Kailangan baguhin mo lang isipin
isipan mo. Renew your mind, di ba? We must renew our mind. Ako pala ay may pananampalataya at ang pananampalataya na sa akin, pananampalataya ng Diyos. Lahat ng sabihin mo, mangyayari kapag sinabi mo. Kasi there is power in confession. Kapag kutinda, hindi tayo, Lord, salamat po, ako pinagpala mo na. Lagi, Lord, salamat po, pinagpala. Kahit naramdaman parang hindi, Lord, salamat po, pinagpala mo ako. Habang binibigkas natin na tayo po ay pinagpala, lalo tayo po pala yun. Paano pag binibigkas natin, lahat sa lugi ng kamay na. Ito lang malulugi ka. Kaya ako magkakasakit ka. Talaga magkakasakit ka. Di ba kayo sinasabi, ako'y malakas, mabuhay na mahaba. Di ba? Nandun yung nandun yung pananampalataya at pangyayari sa buhay po natin yan. Ako naman po, hindi ko pinagmamalaki. Wala pa akong iniin na gamot eh. Pero hindi ako nilalagnat. Hindi ako sinisipon. Lagi ako puyat, kung matulog ako. Kahit tingnan niyo po yung cellphone ko, lagi hindi ko pinapatay. Naka-online lagi. Sabi ko, salamat Panginoon. Kasi pag nagkasakit ako, paano na? Wala akong kasama dito. Diba? Kaya sabi ko salamat sa Panginoon. Kasi ang mga nasa Panginoon, sabi nga, we move by faith and not by sight. Ang pasyan lang talaga natin sa ngayon pumuhay Kristiyano ay pananampalataya lang. Ito para pag hindi tayo nakatayo roon, anong buhay natin? Kaya lagi, mga kapatid, iwasto po natin yung ating kaisipan, itama natin, hindi natin yung ating may paniwalaan po natin yung sinasabi ng Bible. Dapat lamang po, lagi tayo magbasa, makinig ng salita ng Panginoon sapagkat natin kapasarin natin ng Diyos at na natin ang pananampalataya ng ating tayo. Amen? Purihin po ang Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan sa lahat. Gusto ko lang po announce po. Nung nakaraang Friday, kasi first year, nagulat kami, ang mga dumadalo, mga bata, galing pa ng San Jose, at galing pa ng Sampalukan, lalo nga po sa Biyernes, nag-text na sa akin, mga 13 years old, mga 5, pumunta rito. Baka sa Sabado po, magkakaroon na tayo ng gawain doon sa San Jose. Baligaray na kayo, bitungol eh. Gawing bitungol. Magkakaroon na po ng gawain doon ng Yulay. Bagamat dagdag po ng malayo kasi. Pero hindi ko po aatosan yun kasi gawain po ng Panginoon. Kaya sinis na po natin ang kapurihan. Sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ay, taas po natin yung ating mga envelope at ito po ba ay panalangin natin. Hallelujah, Jesus. Maraming Diyos, maraming pong salamat muli, Lord, sa pribilehiyo, Lord, na kami ay makakapagbigay sa iyo. Salamat po, Diyos, na kami ay nagbibigay, Lord, dahil tunay po, Diyos, na ikaw po ang unang nagbigay sa aming mga buhay. Lord, meron kami mga galak sa aming mga puso, Panginoon, sapagkat ito po ay simpleng response namin, Lord, ng pagmamahal mo sa amin. Hallelujah, Jesus. At tunay po, Diyos, na ang saliping ito, Lord, ay patuloy po, Ama, na magamit lamang, Panginoon, sa iyong bahay pa ng bahan, Lord. At mas marami pa, O Diyos, na maabot ang iyong mga salita ng dahil sa saliping ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa bawat trabaho, Panginoon, sa bawat pinagkakakitaan ng bawat isa, Lord. At
tunay po, Ama, na hindi mo kami pinagkulang sa anumang aspeto ng aming buhay. Ikaw po ang patuloy na nagpapala, nagbibigay sa amin, Panginoon, ang kalakasan. Kaya namin, ito, Panginoon, ay nagagamit namin sa aming pagtatrabaho, sa aming pagkakaroon buhay, sa aming pagtitindagan. Salamat po, O Diyos, sa buong isang linggo ng biyaya mo, Lord, sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri ko sa salamat. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.